Hindi ba kaya ni Rita na maghugas ng plato? Ang dali lang naman nun ah. Saka iisang plato lang naman ang pinagkainan ko eh. Hindi ba mapakisuyuan na isabay na lang yun? Mukha bang katulong ang asawa ko ha? Aba ayos ka. Nakalibre ka na nga ng bahay pati pa taga-silbi. Ano ka sinuswerte? Kung hindi naman sana makapal ang mukha mo, di ba? Matuto ka naman sana makaramdam, no? Mabuti pa yung mga totoong bisita, alam yung ibig sabihin ng hiya. Huwag mo sabihin sa akin na magsusumbong ka kay kuya. Wala akong pakialam. Ayoko sa lahat yung ginagawang katulong ang asawa ko. Kung ako nga hindi ko yun inuutusan eh. Tapos ikaw panay ka utos. Wala ka sa bahay nyo ha, para mag-utos palagi ng kapatid. Ayusin mo yung ganyang pag-ugali dahil sinasabi ko sa'yo, kapag ako talaga nainis, palalayasin talaga kita sa pamamahay ko. Oo, tama yung naririnig mo. Pamamahay ko. Dahil hindi ako tatanggap ng bisita na makikituloy sa amin ng halos 1 taon tapos walang ibang gagawin kundi ang magpakasarap. Walang magliligpit dun sa kusina. Matuto kang makisama ha. Hindi yung kami lang ang makikisama sa'yo. Pakinipisan lang din ng konti ang mukha, te ha? Mahirap pakisamahan ang mga taong parabang walang mga kamay, kaya panay ang utos. Ganon ang suliranin ni Rita sa kanyang bilas. Dahil kahit na malapit lang naman sa kanya ang gamit, talagang iuutos pang iabot sa kanya. Ito rin ang magdadala ng parusa ng sumpa na maaari niyang dalhin ng panghabang buhay. Be, anong napkin mo? Meron ka pa ba dyan? Ay, wala na ate. Naubos ko na. Mag-grocery pa lang ako. Bakit? Meron ka ngayon? Wala pa naman, pero ang sakit kasi ng puson ko. Kaya malamang mamaya magkakaroon na ako. Nakalimutan ko namang bumili ng napkin. Bili mo nga ako sa tindahan. May ginagawa ako ate. Nakita mo naman na naghihiwa ako ng sibuyas. Ikaw na lang. Wala ka pa naman eh. Ayan lang yung tindahan oh. Paglabas mo ng bahay, konting lakad lang. Ang sakit nga ng puson ko. Sige na, ikaw na lang. Ako na dyan. Hihiwain lang ba lahat yan? Oo, ate. Akin na. Ilan ba? Yung 1 pack na. Tapos bili mo rin ako ng kahit na anong matamis doon. Salamat, be. Kahit na malapit lang ang tindahan, palaging tinatamad si Erlinda na lumabas. Ganon ang palaging nangyayari, kaya bilang asawa ng bunso si Rita, siya ang madalas na inuutusan. Ang asawa ni Erlinda ang panganay sa magkakapatid at nasa ibang bansa ito. Sa iisang bahay nakatira sina Erlinda, Rita at ang asawa nitong si John at ang kanilang ina. Dapat talaga sa ibang bahay nakatira si Erlinda, pero dahil pinapagawa yon habang nasa ibang bansa pa ang kanyang asawa, doon muna siya pinatira. Lilipat na lang siya kapag natapos na ang bahay, pero palagi yung nahihinto kaya alam nila na maaaring taon pa ang titiisin ni Rita para pakisamahan ang bilas. Kahit sa loob ng bahay, hindi kumikilo si Erlinda dahil iniisip niya na ang kanyang asawa ang bumubuhay sa pamilya nito kahit na ang totoo ay may trabaho naman si John. Isang araw, habang nasa loob ng kwarto ang mag-asawa, bigla na lang kumatok si Erlinda at hinanap si Rita. Hindi ka pa naman tulog, di ba? Bili mo naman ako ng balot sa labas oh. Bigla ako nag-crave eh. Bakit eh? Pwede ka naman lumabas dyan ah. Hindi kasi mahamog na, baka magkasakit ako. Sabi kasi ng kuya mo, wag na akong lumabas. Total nandito naman na rin kayo. Baka naman pwedeng kayo na lang ang bumili, di ba? Sige na, baka hindi ako makatulog nito kapag hindi ako nakakain ng balot. Magtawag ka ng bata dyan sa labas tapos utusan mo. Bigyan mo na lang ng 5, parang bayad mo na sa kanya. Nasa kwarto na nga kami ng asawa ko, tatawag ka pa para mag-utos. May paa ka naman ah. Pwede kang lumabas. Magpandong ka. Ang dami mo diyang sombrero eh. Baka akala mo utusan mo ang asawa ko. Nainis si Erlinda kaya padabog niyang isinarado ang pinto. Ayaw pa naman itong hindi sinusunod ang kanyang gusto kaya malamang ay magsusumbong ito sa kanyang asawa. Wala namang pakialam si John dahil kahit magalit sa kanya ang kapatid, hindi naman ito ang bumubuhay sa kanila. Maganda ang trabaho ni John at malaki rin ang sahod. Sa katunayan, kung gugustuhin niya,
Pwede niyang palayasin si Erlinda sa bahay nila at sabihan itong mangupahan na lang habang ginagawa pa ang bahay. Dahil kay Jan naman nakapangalan ng bahay na ipinamana sa kanya ng ama bago ito namayapa. Pero hindi niya yon ginagawa dahil hiling din ng ina na doon na lang muna si Erlinda dahil baka mapahamak lang ito kapag tumirang mag-isa sa ibang bahay. Nag-chat sa akin si Kuya. Nagtatanong kung ano raw nangyari kay Ate Erlinda kasi tumawag sa kanya umiiyak. Sabihin mo na hindi mo alam. Nasa kwarto ka na kamo, patulog na tayo. Tapos magpatay ka na ng data. Baka naman magalit to. Wala namang magagawa ang galit niya eh. Nasa ibang bansa yan. Sa susunod kapag inuutusan ka niya ni ate, huwag kang papayag ha. Kung ako nga hindi kita inuutusan eh, tapos siya gagawin kang utusan. Yung pabili sa labas, yung kung ano-ano sinasabi niya, hayaan mo siyang kumilos sa sarili niya. Ang tandaan na niya eh. Kung gusto niya ng PA, mag-hire siya ng ibang tao. Nahihiya naman kasi ako na tumanggi. Alam mo naman yun, kapag hindi siya napagbibigyan, umiiyak siya. Tapos ako lang naman yung nandito sa bahay na mas bata. Hindi, kahit na. Hindi pwede yung ganyan. Bukas kakausapin ko yan. Dinadaan niya lahat sa iyak-iyak ng ganyan eh. Hindi ka naman utusan oh. Huwag niya sabihin na nakikinabang ka sa sahod ni kuya. Hindi tayo nanghihingi sa kanya. Binibigyan kita ng sarili mong pera. Hindi na. Hayaan mo na para wala nang gulo pa. Kapag hindi ko naman kaya, tatanggi na lang ako. Paunti-unti lang. Ilang beses na pinapaalala ni Jan sa asawa ang posisyon niya sa loob ng kanilang bahay. Hindi siya utusan ng kahit na sino. Pero si Rita mismo ang nakakaramdam ng hiya, kaya kahit na minsan ayaw niyang sumunod, wala siyang magawa. Para kasing lumalabas na siya ang bunso sa pamilya nila at kung anong iuutos ng panganay, iyon ang kanyang susundin. Kahit ang kanyang biyenan ay hindi naman siya inuutusan. Tanging si Erlinda lang. Isang tanghali, umuwi si Rita galing sa palengke. Bumili siya ng pagkain at prutas. Naabutan lang ni Rita ang bilas na nakahiga sa sofa. Para bang tamad na tamad ito. Be, anong binili mo? May apple dyan? Meron naman ate. Iba-ibang prutas to eh. Yung mga pwede ko ring isama sa ipapabaon ko kay Jan. Pagbalat mo naman ako be. Tapos hiwain mo yung maninipis lang ha. Tapos lagyan mo ng asin. Tapos timplahan mo ako ng juice. Ay, wag na pala. Tubig na lang. Pero yung malamig. Salamat. Ang pinabili mo lang sa akin ate, itong pineapple. Ay, isa pa yan. Sige, pengi din ako niyan. Balatan mo na ha. Yung asin wag mong kakalimutan kasi mas masarap ang pagkain ng ganyan kapag may asin. Salamat be. Kuha ka na lang din ng sayo kung gusto mo. Tapos ipagtabi mo rin si mama. Hindi na lang umapila si Rita. Matapos niyang ibigay ang gusto ni Erlinda, may kasunod pa itong utos sa kanya. May pinabibili pa sa tindahan na maasim na pagkain naman. Bumili na muna si Rita bago siya nagtungo sa kusina. Habang nagbabalat siya ng kalabasa, pumasok naman ng kusina ang kanyang bilas. Anong lulutuin mo? Ginataang sitaw at kalabasa ate. Nag-request kasi si Jan na parang ang tagal na raw niyang hindi nakakakain nito kaya namalengke rin ako kanina. Ah, ganun? Ayoko kasi ng gulay eh. May iba namang ulam sa ref na pwedeng lutuin. May mga frozen foods naman dyan. Gusto ko ng ano ba? Tosino. Tapos yung mantika na pinagprituhan, magsangag ka dun. Ganon gawin mong pagkain ko mamaya ha. Hindi kasi talaga ako kumakain ng ganyan eh. Salamat ha. Oo nga pala, kapag mamaya maghuhugas ka na ng plato, pasabay yung pinagkainan ko. Nakalimutan ko kasing dalhin dito. Ate, marami kasi akong gagawin eh. Kapag tapos kong magluto dito, magtutupi pa ako ng mga damit namin ng asawa ko. Baka naman pwede mo akong tulungan dito sa bahay. Kahit ikaw na lang ang maghugas ng plato. Nakakahiya naman kasi kay mama kapag siya pa ang maghuhugas niyan eh. O kung siya pa ang magliligpit ng mga pinagkainan mo sa sala. Hindi kasi ako sanay sa gawaing bahay. Panganay kasi ako eh. Tapos sa bahay namin yung mga kapatid ko lang ang kumikilos. Sa kasabi ng asawa ko, kung may iba naman daw gagawa, bakit ko pa gagawin, di ba? Maliit na bagay lang naman yung pakisuyo ko sa'yo. Ang iniisip ko lang kasi ate,
Huwag kang magagalit o magtatampo sa sasabihin ko ha. Kasi, tayo-tayo lang naman yung nakatira sa bahay. Tayo sana yung magtulungan. Nakakahiya kasi kay mama. Matanda na siya Tapos kikilos pa siya rito. Okay lang naman kung yung kakaunti lang pero kasi yung parang susundan pa yung mga ginagawa mo. Huwag naman sana ganun ate. Kasi sa totoo lang, kahit ako marami akong ginagawa. Lalo na nag-aasikaso pa ako ng asawa ko. Kahit sana yung hindi ka nauutusan, di ba? Yung may pagkukusa ka na lang sana. Hindi ko naman kasi bahay ito Kaya dapat kayo talaga nag-aasikaso rito. Parang ano lang ako rito, bisita nyo. Kapag kasi napagawa na namin ang bahay namin, syempre lilipat na ako doon. Si mama nga wala namang reklamo Ikaw lang naman. Baka mamaya niyan magsumbong ka sa asawa mo, tapos sa akin na naman siya magagalit. Ang akin lang naman, nakikisuyo lang ako sa'yo na lutuan mo ko. Kung ayaw mo, okay lang din naman. Wala naman akong magagawa kung wala kang konsiderasyon sa kasama mo sa bahay na hindi kumakain ng gulay na lulutuin mo. Hindi na lamang kumibo pa si Rita. Dahil siya pa ang nakukonsensya sa sinabi ng kanyang bilas, kusa na lamang niya itong pinaglutuan. Madalas, kung hindi nasa sala si Erlinda para manood, ay nasa kwarto lang siya para matulog. Sa halos mag-iisang taon na niyang pananatili sa bahay, ganun lang ang ginagawa niya. 2 beses naman sa isang buwan kung lumabas siya para makasama ang mga kaibigan. Kapag pinagsasabihan siya sa bahay, palagi niyang sinasabi na bisita lang siya. Kaya madalas, silang dalawa ni Jan ang magkaaway. Dahil ayaw ni Jan ang kanyang ugali. At kapag napagsabihan naman siya, agad siyang magsusumbong sa asawa. Nang kinagabihan nun, matapos silang kumain, agad na ring tumayo si Erlinda upang bumalik sa kanyang kwarto. Sige na Han, pumasok ko na sa kwarto. Magliligpit na lang muna ako rito sa kusina. Pagkatapos kong maghugas ng plato, saka ako papasok sa kwarto. Huwag mo hawakan niya mga plato. Tatawagin ko si Ate Erlinda. Ano yun, pagtapos niyang kumain, diretso na siya sa kwarto niya? Alam ko kahit na hindi mo sabihin, ikaw ang nagluto ng pagkain niya, di ba? Ang kapal naman ng mukha niya para utusan ka lang. Ikaw rin naman kasi, panay ka na lang hayaan. Ano siya, bisita dito sa bahay? Mag-iisang taon na siya rito. Kung ang bisita nga na magstay sa bahay ng 3 araw, mahihiya na yan Yung iba nga nagtatanong na kung pwede nang sila na maghugas ng pinggan. Ano siya rito sa bahay, prinsesa? Baka gusto niyang palayasin ko siya. Han, ano ka ba? Baka mamaya makabuo na naman ng gulo yung pinagsasasabi mo. Hayaan mo na lang si ate. Hindi pwede na palagi na lang siyang hahayaan. Kaya nasasana yan Ang akala niya kasi lahat susunod sa kanya. Kung gusto niya, doon siya sa bahay nila. Para at least doon pamilya niyang uutusan niya. Naiinis ako sa inaasta niyang ganyan Ikaw naman panay ka hayaan. Ngayon tuloy ikaw ang nahihirapan kasusunod sa kanya. Kahit na anong pigil ni Rita sa kanyang asawa, hindi pa rin ito nagpaawat para puntahan ang asawa ng kapatid. Ilang beses pa siyang kumatok sa pinto nito bago siya pinagbuksan. Bakit? Anong meron? Matutulog na ako. Matutulog ka na? Anong tingin mo doon sa mga pinagkainan mo, ha? Ano kami rito, katulong mo? Ay, bakit naman nagagalit ka na agad? Masama raw na naguhugas ng plato ang mga bisita. Malas daw yun sa bahay. Alam mo kung anong malas sa bahay na to? Ikaw yun. Anong pinagsasasabi mong bisita? Nakikitira ka talaga sa bahay namin. Kaya tigilan mo ako dyan sa kaartihan mong yan. Hindi ba kaya ni Rita na maghugas ng plato? Ang dali lang naman nun Saka iisang plato lang naman ang pinagkainan ko Hindi ba mapakisuyuan na isabay na lang yun? Mukha bang katulong ang asawa ko, ha? Aba, ayos ka. Nakalibre ka na nga ng bahay, pati pa taga-silbi. Ano ka sinuswerte? Kung hindi naman sana makapal ang mukha mo, di ba? Matuto ka naman sana makaramdam, no? Mabuti pa yung mga totoong bisita, alam yung ibig sabihin ng hiya. Huwag mong sabihin sa akin na magsusumbong ka kay kuya. Wala akong pakialam. Ayoko sa lahat yung ginagawang katulong ang asawa ko. Kung ako nga hindi ko yun inuutusan Tapos ikaw panay ka utos. Wala ka sa bahay niyo para mag-utos palagi ng kapatid. Ayusin mo yung ganyang pag-ugali dahil sinasabi ko sa'yo, kapag ako talaga nainis, palalayasin talaga kita sa pamamahay ko. Oo, tama yung naririnig mo. Pamamahay ko.
Dahil hindi ako tatanggap ng bisita na makikituloy sa amin ng halos 1 taon tapos walang ibang gagawin kundi ang magpakasarap. Walang magliligpit dun sa kusina. Matuto kang makisama, ha? Hindi yung kami lang ang makikisama sa'yo. Pakinipisan lang din ng konti ang mukha, ate, ha? Hindi na naghintay pa si John na makarinig pa ng kahit na anong tugon mula sa kanyang hipag. Pumasok na rin agad siya sa kanilang kwarto kasama ang asawa. Noong una, gusto pa sana ni Rita na lumabas para siya na ang maglinis sa kusina dahil baka mamaya umiyak na naman ang kanyang bilas sa asawa nito. Pero naging matigas si John dahil gusto niyang turuan ng leksyon si Erlinda. Hindi raw ito dapat nagbubuhay prinsesa sa bahay ng iba. Kung sakali nga raw na ibang tao ang matutuluyan niya, baka 1 linggo pa lang siyang nakikituloy ay magagalit na sa kanya. Sino ba namang magtitiis na makasama ang tao na tamad na nga ay palautos pa? Muli rin siyang pinagsabihan ng asawa na huwag niyang sanayin si Erlinda na palagi siyang sundin. Matuto naman daw siyang tumanggi. Sa paglipas ng ilang araw, hindi naman nag-utos si Erlinda pero kasabay naman nun ay ang hindi niya pagpansin sa mag-asawa. Para silang nakatira sa iisang bahay na hindi sila magkakakilala. Hindi sanay si Rita sa ganon kaya siya na lang ang nakipagbati kahit na hindi naman siya ang may kasalanan. Baka may masabi na naman sa akin ang asawa mo. Alam mo naman yun, di ba? Kung ano-ano na namang paninira ang ibabato nun sa akin. Kung ako sa'yo, kausapin mo siya. Kasi ang pangit naman tingnan na inaaway niya ang asawa ng kapatid niya. Oh, yung asawa ko ba inaaway ka? Hindi naman, di ba? Mabait naman sa'yo ang asawa ko. Ang hirap kasi diyan kay Jan kapag pagod sa trabaho, parang humahanap ng ibang tao na pagbubuntunan niya ng inis. Nagsasabi lang naman siya ng napapansin niya, ate. Kung medyo nahihirapan ka mag-adjust kasi nga ang sabi mo sa bahay niyo na ikaw nga ang nag-uutos pero kasi dito pare-pareho na tayong matatanda. Oh, tingnan mo. Makikipag-ayos ka pa sa akin kunwari. Ganyan naman ang ugali mo. Huwag mo na lang akong kakausapin kung igagaslight mo lang ako. Huwag na lang kaya muna tayo mag-usap. Baka mas maganda na yung hindi na lang tayo nagkikibuan. Ang pangit naman kasing tingnan nun, ate. Nakikita tayo sa iisang bahay, tapos nag-iiwasan tayo. Inaano ko lang yung issue para sana maresolba natin. Nagsorry naman na ako sa mga sinabi sa'yo ng asawa ko. Lalo na kung talagang may mga salita siya na nakasakit sa'yo. Kasi ganun talaga si John. Kahit naman itanong mo kay kuya. Alam niya na kapag may napapansin si John, hindi yun matatahimik hanggat hindi niya sinasabi yung saloobin niya. Hindi naman yun makakapansin kung hindi ka nagsusumbong sa kanya. Huwag mo na itanggi. Alam ko na kada utos ko sa'yo sinasabi mo sa kanya. Tapos ayan, naiinis na siya sa akin. Kahit na mababaw lang naman. Ayaw mo ba talaga nang magkaroon tayo ng maayos na pagsasama rito sa bahay? Nasa inyo naman ang problema wala naman sa akin. Basta matuto lang sana kayo makisama sa akin ng maayos. Kasi maayos naman akong tao Ano, inaaway ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Nagsusumbong ba ako palagi sa asawa ko? Hindi rin, di ba? Kasi nga ayoko ng gulo rito sa bahay. Kapag naman nag-uutos ako sa'yo, pakisuyo lang naman yun dahil nga bisita ako sa bahay nyo. Pero wag mo naman sanang masamain yun, di ba? Kung ako sa'yo, iwasan mo maging palasumbong sa asawa para maging maayos tayo rito. Sorry na, ate. Tatanggapin ko na muna yung sorry mo sa ngayon. Pero sana naman maging maayos ka na sa akin, ha? Ikaw ang kumausap sa asawa mo. Pagsabihan mo siya dahil hindi magandang ganun ang ugali niya. Pangit yun. Nagmistula pa na si Erlinda pa ang naging api at mabuti sa kanyang mga salitang binitawan. Naging maayos silang dalawa. Pero doon na naman bumalik ang palautos na pag-uugali ni Erlinda. Hindi naman nakikita na tinatamad siya, pero sadyang nakakapit na sa sarili niya ang panay siya utos. Isang araw pa, paglabas ni Rita sa kwarto, tinawag siya ng bilas. Maliligo kasi ako, be. Sige na, pasuyo na lang ako ha. Yung sabunan ko palagay sa may CR, pati na yung tuwalya ko pasabit na lang din doon.
Last episode na itong pinapanood ko tapos maliligo na ako. Salamat ha. Oo nga pala, saan ka pupunta? Lalabas ako kasi magkikita kami ng mga kaibigan ko. Oh, buti pinapayagan ka ng asawa mo. Bakit naman hindi? Okay lang naman kay John. Minsan lang din naman ako lumabas ng bahay. Siya pa nga ang namimilit sa akin na lumabas naman para makipagkita sa mga kaibigan ko. O umuwi sa bahay namin kapag miss ko na sa bahay dahil nandoon ang mga pamangkin ko. Oo nga, nakakamiss magkaroon ng bata sa bahay Sana nga kapag uwi ng asawa ko makabuo na rin kami. Gusto ko na magkaroon kami ng baby. Kayo ba ni John, wala pa ba kayong balak? Magkasama naman kayo. Bakit hindi pa kayo bumuo? Saka ilang taon na kayo nagsasama? Wala pa ate. Sinusubukan naman namin. Nito kasi mga nakaraan nag-iipon pa kami kasi ayaw namin na basta na lang kami mag-aanak nang hindi naman kami handa. Oo, tama yan. Magkaroon na kayo ng anak para may bata na uutusan dito sa bahay. Oo nga pala, paabot nga ako niyang papel na yan. Pinapaabot ni Erlinda ang papel na kaya naman sana niyang abutin dahil nasa harapan lang naman niya. Sa mga araw na lumipas, mas naging malala pa ang pagiging palautos ni Erlinda. Kulang na nga lang ay utusan niya si Rita na paliguan siya o di kaya ay isubo sa kanya ang kinakain niya. Pero ginagawa lang naman yun ni Erlinda sa bilas kapag wala ang asawa nito. Dahil kapag naroon si John at isang simpleng utos lang kay Rita, magdadadaldal na naman ito. Madalas namang wala si John kaya nasasamantala niyang gawing utusan ang bilas. Minsan pa, lumabas ang dalawa dahil may kailangan silang bilhin sa palengke. Sumama lang naman si Erlinda dahil gusto niyang makalabas. Habang lahat ng kilos at pati pagbubuhat ay kay Rita. Nakikita na niyang ang dami ng bitbit ni Rita pero kahit na pagkukusa na tulungan ito, wala siyang ginagawa. Be, pahawak naman itong bag ko. Hindi ko na yan mahahawakan ate. Ang dami kong bitbit Isasabit mo lang naman yan Okay na yan. Hindi rin naman yan mabigat. Ito naman nakikisuyo lang naman yung tao Baka kasi mas snatch yan sa akin dahil hindi ko mahahawakan ng maayos. Namamanhid na kaya itong kamay ko sa mga bitbit ko. Ang dami nito Yan lang naman ang hawak mo Baka mamaya ako pasisihin mo kapag nawala yung bag mo. Branded pa naman yan. Hindi yan. Sige na. Huwag ka na magreklamo. Hindi yan masasnatch. May space pa naman dyan sa pagbitbit mo. Ayaw mo lang siguro kaya panay katanggi. Hindi mo ba mahahawakan ate? Mas safe kasi yan kapag hawak mo. Alam mo naman na ang daming tao rito Pagkasabi pa lang ni Rita ng mga salita na yon, may isang bata na bigla na lamang humila ng kanyang hawak na bag. Matapos nun ay tumakbo papunta sa maraming tao. Walang nagawa si Erlinda dahil hindi naman niya agad masundan ng bata. Kahit na magsisigaw siya, wala namang makakatulong agad, lalo pat nakalayo naman na ang kumuha ng bag niya. Umuwi silang dalawa, naiyak ng iyak si Erlinda. Nakakainis ka! Bakit hindi mo hinawakan na maayos ang bag ko? Branded pa naman yun tapos may pera sa loob. Mabuti na lang hawak ko ang cellphone ko. Kung nagkataon na isama pa sa mawawala. Sabi ko naman kasi sa'yo ate na hindi ko nga yun mahahawakan. Ang dami kong dala. Kaya nga sabi ko sa'yo na ikaw na lang ang maghawak kasi wala ka naman bitbit na kahit na maliban dun Bumalik ka doon. Hanapin mo yung bata na kumuha ng bag ko. Magsumbong ka sa pulis. Ipa-review mo ang mga CCTV. Hanapin mo yung bag ko. Ibalik mo yon. Hindi ko naman na mahaharap yan ate. Wala ka naman yatang ID doon o ibang mahalagang gamit maliban na lang sa pera. Kasalanan mo to! Ayaw mo kasing hawakan ng maigi Hindi ko kasalanan ate. Pinagsabihan na nga kita Kanina ko pa pinapaliwanag sa'yo na wala nga akong kinalaman dyan sa nangyari. Kaya nga sinabi ko sa'yo na huwag mong ibigay sa akin. Kasi nga alam ko na hindi ko yun mahahawakan ng mabuti. Kaya nga yung bag ko palaging nakasukbit lang sa akin Kung sana ganun ang ginawa mo sa bag mo, total bag mo naman yun. Kung hindi na mahahanap, hayaan mo na lang.
Hindi pwede kasi bigay sa akin yun. Hanapin mo na. Sige na, lumabas ka na. Maglakad-lakad ka sa kalye. Alam ko nandun lang yun. Baka mamukhaan mo yung bata. Ang bilis ng pangyayari kaya paano ko makikita? Namalayan ko na lang na bigla na lang nawala na sa kamay ko. Parehas tayo nagulat. Hindi na natigil si Erlinda sa kanyang pag-iyak. Nagsusumbong din siya sa kanyang asawa na dahil sa kapabayaan ni Rita ay nawala ang bag na regalo niya. Dinig na dinig ni Rita ang galit mula sa kabilang linya na kahit hindi siya murahin ay nasasaktan siya. Kahit naman anong paliwanag niya kay Erlinda ay hindi naman siya pakikinggan. Hanggat gusto nitong isipin na siya ang dahilan kaya nanakaw ang bag, yon ang pagpipilitan. Sa halip na intindihin ang nangyayari, naghanda na lang ng lulutuin si Rita. Ilang araw pa ang nakalipas, hindi pa rin matanggap ni Erlinda ang nangyayari. Palagi niyang inuutusan si Rita na pumunta sa palengke para hanapin ang batang nagnakaw ng bag. Kaya ang nangyayari, tuwing aalis si John, gumugugol ng halos 3 oras sa labas si Rita para maghanap ng nawawalang bag ng kanyang bilas. Pero halos 5 araw na, wala pa rin siyang napapala. Hanggang sa napapansin ng kanyang asawa na tila ba may nagbabago sa kanyang kulay. Teka, madalas ka ba sa labas? Bakit? Amoy araw ba ako palagi kapag umuwi ka? Araw-araw akong naliligo. Yang kulay kasi ng balat mo parang pansin ko na nangingitim ka. Nasa bahay ka lang naman palagi ah. Ay, hindi. Kasi ano... Ano? Huwag mo sabihin na lumalabas ka palagi dahil may nag-uutos sa'yo. Ha? Totoong hinala ko, no? Kasi hindi ko nasabi sa'yo yung nangyari doon sa bag ni ate. Kasi lumabas kami noon tapos pagpunta namin ng palengke, na-snatch yung bag niya na hawak ko. Ngayon, hinahanap ko yung magnanakaw. Ano? Bakit ikaw may hawak ng bag niya? Kung hindi naman talaga sagad-sagaran ang kakapalan ng mukha ng babaeng yan no? Ano ka rin naman? Hindi bang sabi ko sa'yo na wag mong susundin ang utos ng babaeng yon? Naiinis na talaga ako! Kasi naman iyak siya ng iyak Tapos kinukulit niya pa ako palagi na hanapin nga yung bag niya. Para sana matahimik na lang siya. Tingin mo ba makikita mo pa ang bag niya sa lawak ng lugar natin? Kung hindi ba naman kasi tangay ang asawa ng kuya ko, bakit niya ipapahawak sa ibang bag niya? Kung ayaw niya na may binibitbit siya, sana hindi siya nagdala ng bag, di ba? Huwag ka na magalit, Han. Baka mamaya awahin mo na naman siya. Tapos umiyak na naman yon at magtatampo. Hindi na naman tayo pansinin. Wala akong pakialam sa kanya. Pinagbibigyan kasi palagi kaya namimihasa. Pati si mama ganyan din katulad mo Hinahayaan nyo lang na utusan kayo ng taong wala namang ambag dito sa bahay. Ako ang nagbabayad ng bills, hindi yan naglalabas ng pera. Kasi sinasabihan na ako ni kuya na nakausap niya na ang asawa niya na mag-ambag sa bahay. Kaya lang wala. Ako nagpapalamon sa kanya at nakatira siya sa bahay ko. Wala siyang karapatan na utusan ng mga tao rito. Ang kapal ng mukha niyang ikaw ang paghanapin niya sa kalsada para sa nawawala niyang bag. Kung hindi ba naman siya tanga? Huwag ka na magalit. Sa kagaganyan mo, lalo ako nagagalit. Panay ka nahihiya sa kanya kung siya nga walang hiya. Palalayasin ko yan dito. Kakausapin ko si kuya. Hindi ko na matitiis yan. Kumuha siya ng PA niya para may mag-aasikaso sa kanya. O kung gusto niya, papuntahin niya rito ang kapatid niya para may uutusan siya. Sa susunod na malaman ko talaga na pumapayag ka ng ganyan, sinasabi ko sa'yo, ako kakaladkad sa kanya palabas ng pamamahay ko. Maging si Rita ay natatakot sa naging reaksyon ng asawa. Alam niya na kapag sinabi ni John, yun nga ang kanyang gagawin. Sa mga araw na lumipas, palagi pa ring pinapaalala ni Erlinda ang nawawala niyang bag at kung kailan ulit lalabas si Rita para hanapin ito. Pinapaliwanag na lang ni Rita na mas marami pa siyang dapat gawin, lalo na't may mga inaasikaso siya sa bahay nila. Isang araw, habang naglalabas si Rita, sakto naman nakararating lang ng kanyang bilas galing sa labas. Uy be, pasabay naman ako ng mga damit ko, sige na. Konti lang naman yun Patapos na ako ate, isasampay ko na lang ito.
Bakit naman hindi mo sinabay ang damit ko? Hindi ka nagsabi sa akin na maglalaba ka para sana nilabas ko yung mga labahin ko. Sige na, konti lang naman yun. Kapag natapos ko kasi maisampay itong mga damit, magluluto naman na ako, ate. Pauwi na kasi si Jan eh. Half day lang yon. Ikaw na lang maglaba rito. Tinatamad nga ako, kaya nga ako nakikisuyo sa'yo dahil ikaw naglalaba ka naman na. Sa bahay namin kasi kapag naglalaba yung mga kapatid ko, isinasabay ko sa kanila eh. Si mama kaya kailan maglalaba? Baka sa kanya na lang ako magpasabay. Nilabahan ko na yung damit ni mama kasi masakit yung mga daliri niya eh. Hindi siya makapagpiga. O kita mo na, naglaba ka ng damit ni mama tapos yung sakin hindi mo man lang sinabay. Ang swapang naman yung pag-uugali mo, Rita. Akala ko pa naman mabait ka, tapos ganyan ka naman pala. Parang ang hirap mo naman pakisamahan, hindi ka mapakisuyuan. Oh, tapos mamaya mali na naman ang ikukwento mo sa asawa mo na inuutusan kita. Tapos sa akin na naman siya magagalit. O kaya tatawagan niya ang asawa ko para lang magsumbong ng mga hindi naman makatotohanan na nangyayari, di ba? Hindi naman sa ganon, ate. Kasi sinabi ko rin naman sa'yo na hindi ko na nga maisasabay kasi nga tapos na ako. Kung gusto mo, magpa-laundry ka na lang o kaya magpalaba ka dyan kay Ate Susan, no? Bayad ka lang dyan kahit na magkano. Baka kamo sinasadya mo lang na ibahin ang schedule ng paglalaba mo. Kung kailan wala ako para pagbalik ko tapos ka na. Para may dahilan ka na wag isabay yung mga labahin ko. Pwede mo naman sana sabihin sa akin na ayaw mo, di ba? Kasi nga baka naman nakakahiya sa'yo na nakikisuyo ako. Baka mapagod ka lang, no? Hindi naman talaga ako dapat maglalaba ngayon. Kaso kanina si mama naglalaba siya ng mga damit niya tapos sumakit yung mga daliri niya. Nakasalang na yung damit kaya sabi ko, ako na lang magtutuloy tapos isanabay ko na yung mga damit namin ng asawa ko. Wala ka rin naman dito eh. Hindi ko naman alam na may labahin ka pala. Sus! Magdadahilan ka pa eh. Iisa lang naman ang ibig sabihin yan. Ayaw mo lang talaga. Kasi kung gusto mo naman, okay lang sa'yo kahit natapos ka na, tapos ihahabol mo yung mga damit ko. Kaso hindi ka naman makaramdam sa mga sinasabi ko sa'yo eh. Dapat nung nalaman mo na may mga damit din ako na hindi pa nalalaban, ikaw na lang ang magkusa na magpresentang laban mo na. Alam mo, hindi nakakabuti sa isang tao ang maging tamad, sa totoo lang ha. Kasi sa amin talaga, sa bahay, kapag tamad yung mga kapatid ko, naku, makakatikim talaga sila sa akin. Hindi mo naman ako pwedeng saktan, ate. Hindi mo naman ako kapatid. Yung asawa lang natin ang magkapatid. Hindi ba? Nagsasabi lang ako sa'yo. Yan tayo eh. Bigla mo na naman isisingit ang asawa mo. As if naman natatakot ako sa kanya, di ba? Hay, hayaan mo na nga. Hindi rin naman maganda ang patutunguhan ng usapan natin. Simpleng pakisuyo ko lang naman sa'yo tungkol sa mga damit ko. Ang dami nang naging usapan. Kung saan-saan na napunta. Umalis na rin kaagad si Erlinda habang si Rita ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Bago umuwi si Jan, naghanda si Rita sa pagligo. Pero bago pa siya makapasok sa banyo, inutusan muna siya ng kanyang bilas. Bebili mo nga ako ng halo-halo. Ha? Saan naman ako bibili niyan? Meron bang nagbebenta nun kahit na hapon na? Saka wala pa akong nakita na may nagbebenta nun eh. Meron ako nakitang post sa Facebook. Yung dyan sa may, alam mo yung papasok sa Tresa compound? Di ba sa gilid nun may papasok doon? Tapos kapag gabi may nagbebenta ng mami. Ayun, doon lang. May tig 70 pesos na halo-halo sila. Bigla ba naman kasi ako nag-crave eh. Sige na, gusto ko lang talaga kumain. Sana dumaan ka na doon kanina, ate. Doon naman ang hintuan ng jeep eh. Ngayon ko nga lang naalala kasi nakita ko ulit yung post. Sige na. Oh, ito 100. Sa'yo na lang ang sukli. Bili ka ng kahit anong gusto mo. Maliligo na kasi ako. Sobrang lagkit na ng katawan ko tapos nabasa ako kanina habang naglalaba. Ikaw na lang ang lumabas, ate. Malapit lang naman yun. Diyan ka na lang dumaan kina Mang Johnny. Sige na, saglit lang naman eh. Nag-order na kasi ako, kukunin mo na lang doon. Mabilis lang talaga. Pagpunta mo doon okay na tapos bayaran mo tapos uwi ka na. Oh, konting lakad lang may 30 pesos ka na. Meron din ata silang halo-halo na tig 30 lang. Yung gusto ko kasi special halo-halo. Dali na. Sige na ha. Salamat be. Ibinaba na lang muna ni Rita ang bitbit niyang tuwalya bago siya lumabas para sundin ang inuutos sa kanya ng bilas.
Medyo may katagalan din siyang naghintay dahil ang daming bumibili. Habang naglalakad siya pa uwi, sakto naman nakabababa lang ng asawa sa sasakyan. Oh, akala ko ba sabi mo sa akin kanina maliligo ka muna? Ano yan? Bumili ka muna ng halo-halo? Sana sinabihan mo na lang ako para ako na lang ang bumili. Madadaanan ko naman yan eh. Hindi. Kasi kay ate to. Ano? Inutusan ka pa talaga niyang bumili ng pagkain niya? Akin na yan! Galit na hinablot ni John ang halo-halo at agad din siyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan nila si Erlinda na nakahiga lang sa sofa, nakataas ang paa habang tumatawa sa pinapanood niya. Naramdaman ni Erlinda na may taong pumasok pero ang akala niya ay si Rita lang yon. Be, pasali na lang ako niyan sa malalim na baso. Baka kasi matapong ko lang eh. Tapos pahalo na lang din ako. Ikaw maghalo nito sa pagmumukha mong makapal! Ay! Ang lamig! Ano ba? Ang bastos mo naman! Bakit mo tinapos sa mukha ko, ha? Han, bakit mo naman ginawa yun? Sayang naman ang pagkain. Wala akong pakialam kahit na anong pagkain yan. Kaya kong bayaran niya ng doble. Ang kapal na mukha mong pahiga-higa lang dyan na akala mo senyorita kang animal ka? Yung kakainin mo talagang iuutos mo pa sa asawa ko? Tapos hahaluin mo na nga lang, sa kanya mo pa rin ipapagawa? Ha? Ano? Saan ka umuhugot ng ganyang kakapalan ng mukha, ha? Bakit? Nakikisuyo lang naman ako sa kanya. Saka binigay ko naman sa kanya yung sukli na 30. Anong gagawin niya sa 30, ha? Binibigyan ko siya ng ilang libo. Talagang sinasagad-sagad mo ng pasensya ko no? Talagang akala mo sa'yo lang dapat iikot ang mundo ng mga tao rito sa bahay. Ganyan mo pala talaga utusan ng asawa ko? Bakit? Ganun naman talaga kapag nakababatang kapatid, di ba? Sa bahay nga namin, inuutusan ko lang ang kapatid ko. Sa bahay niyo yun? Bahay niyo ba to? Ha? Bahay namin to. Matuto kang ibagay ang sarili mo rito. Alam mo kung hindi lang dahil sa pakiusap sa akin ni Kuya at ni Mama, matagal na kitang pinalaya sa bahay namin. Alam mo ba yun, ha? Dahil hindi ko gusto yung ugali mo na palautos. Ikaw, bubuka ka lang dyan sa sofa, tatawa sa pinanonood mo, tapos gusto mo pagsisilbihan ka. Aba, kung ganyan ka nun sa bahay nyo, bakit hindi ka dun tumira, ha? Dun ka na lang muna sa pamilya mo. Bumalik ka na dun ngayon, ha? Sige na! Hanggat wala pa naman si Kuya at wala pa yung bahay nyo. Kung doon ka sa mga kapatid mo mag-uutos, sige, okay, maiintindihan ko pa yun. Pero kung dito ka mismo sa pamamahay ko at asawa ko ang gagawin mong alipin mo, aba mahiya ka naman. Wala kang ambag dito. Yung kinakain mong kanin, galing yan sa akin. Ngayon, pinagsasalitaan mo na ako ng ganyan. Bakit? Yung asawa ko ba wala siyang naiambag sa bahay na to? Sa'yo mismo? Ha? Baka nakakalimutan mo na tinulungan kanyang makapag-aral. Hindi ka magkakaroon ng ganyang trabaho kung hindi dahil sa kanya. Kaya wag mo akong niyayabangan dyan dahil malaki rin ang utang na loob mo sa asawa ko. Sa kuya ko malaki ang utang na loob ko. Yung mga naitulong niya sa akin, hindi pa kayo mag-asawa nun. Si kuya ang may ambag sa akin, hindi ikaw, ha? Huwag mong angkinin ang utang na loob namin sa kuya ko para umasta ka ng ganyan. Dahil kung magpapakaprinsesa ka rito sa bahay namin, aba, ngayon pa lang, lumayas ka na. Simula ngayon, huwag kang kakain ng pagkain na lulutuin ng asawa ko. Yung pinagkainan mo, ikaw mismo ang maglilinis. Huwag kang umasa sa kanila dahil matanda ka na sa totoo lang. Kung ako magkakaroon ng kapatid na katulad mo, tiyak ikakahiya kita eh. Buti sana kung anak ka ng politiko na maraming taga-silbi. Kaso hindi naman. Wala ka rin namang iyayabang na kahit na ano. Yung mga artista nga kumikilos ng pansarili nila eh. Tapos ikaw na normal na babae na hindi rin naman kagandahan, ang daming utos at gustong sundin palagi. Ayusin mo yung ganyang ugali mo ha. Dahil pang ilang pagbabanta ko na to sa'yo. Dapat alam mo rin sa sarili mo kung paano ka gagalang sa akin. Asawa ako ng kapatid mo. Panganay mong kapatid tapos ganyan ka sa akin? Isa pa, sana alam mo rin na mas matanda ako sa'yo, di ba? Konting paggalang lang naman sana. Paggalang? Ikaw naghahanap ka ng paggalang matapos mong hindi galangin ng iba?
Bakit? Pagalit ba ako nag-uutos sa asawa mo, ha? Bakit hindi mo muna kasi siya tanungin kung pagalit ako? Nakikisuyo ako sa kanya. Saka nasa kanya naman yon kung susundin niya ako eh. Siguro alam niya lang na mas matanda ako. Kaya kahit na anong utos ko, dapat niyang gawin. Ikaw lang naman ang bastos eh. Hindi mo pa rin ba maintindihan, ha? Masyadong mabait ang asawa ko kaya hindi siya makatanggi sa mga pinag-uutos mo sa kanya. Wala akong pakialam kung nakikisuyo ka na maayos sa kanya dahil sinasamantala mo na siya eh. Ano, kapag hindi ka kasi napagbigyan, hindi ka nalang mamamansin? Tapos magpaparinig ka rito sa bahay? Kung ganyan ka ka-toxic, baka hiwalay ang kakagad ni kuya kapag kayong dalawa na lang ang magkasama sa bahay. Ang tindi mo, mas marami ka pang inutos sa asawa ko kaysa sa inutos ko sa kanya. Ni hindi ka nga dapat niya sinusunod dahil sino ka ba? Sino ka ba bukod sa asawa ka ng kuya ko, ha? Tama na yan. Huwag na kayo magtalo. Nagsisigawan tayo. Nakakahiya, naririnig ng mga kapitbahay natin na tayo-tayo na nga lang nandito sa bahay eh. Tapos tayo-tayo lang din yung nag-aaway. Kausapin mo yung asawa mong bastos. Kasi kung hindi nga naman din yan bastos, hindi siya magtatapon ng pagkain sa mukha ng ibang tao. Palalampasin ko to. Hindi ko to isusumbong sa asawa ko, pero ayusin mo yung ugali mo at pakikitungo mo sa akin. Dahil hindi ako natutuwa sa'yo. Mas lalo naman akong hindi natutuwa sa'yo. Para matigil na ang kanilang bangayan, ay nagsalita na rin ang ina ni Jan. Pinapatigil na silang dalawa dahil masakit na sa ulo ang panay nilang sigawan. Matapos nun ay agad na ring pumasok sa loob ng kanyang kwarto si Erlinda. Pinaandara na naman niya ng iyak ang buong pamilya ni Jan. Hindi siya lumabas ng kwarto kahit na kumakain na silang lahat. Para kay Jan, wala naman yung problema. Pero kay Rita ay meron. Bigyan ko kaya ng pagkain si ate sa kwarto niya. Kawawa naman siya. Baka nagugutom na siya eh. Huwag mong gagawin yan. Lalo mo lang pinapakita sa kanya na kaya niyang daanin sa iyakin ng mga tao rito. Kaso naaawa naman ako sa kanya. Hindi pa yata siya kumakain kanina pang tanghali. Iaabot ko lang naman sa kanya tapos aalis na ako. Ako naiinis dyan sa kabaitan mo eh. Lalabas yan sa lungga niya kapag nagugutom siya. Hindi siya bisita sa bahay na kailangan paalalahanan kapag kakain na. Ilang taon na yan, 30 na yan eh. Hindi man lang ba siya makapag-isip ng naaayon sa edad niya? Buti sana kung may susuyo sa kanya rito eh, wala naman si kuya. Kaya tigilan niya ako sa drama niyang yan. Walang mag-aabot ng pagkain sa kanya. Kung hindi siya kikilos para sa sarili niya, hayaan mo magutom. Paano ba yan pag magkasama na sila ni kuya? Ano, si kuya lang ang magsisilbi sa kanya? Kapal ng mukha. Hindi talaga natitigil si Jan na maglabas ng kanyang saloobin. Para hindi na lang din sila magkaroon ng away na mag-asawa, hinayaan na lamang ni Rita si Erlinda. Kinabukasan, hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang bilas. Lumabas lang ito matapos na marinig ang sasakyan ni Jan na umalis na. Hindi siya namamansin. Hindi kinikibo pati ang biyenan. Para bang naghihintay siya na may humingi ng tawad sa kanya. Ate, may pagkain na dun sa kusina ha. Kumain ka na lang kapag nagugutom ka. Hindi na. Baka mamaya isumbat pa sa akin ang asawa mo ang kakainin ko. Okay lang ako magtiis sa gutom dito. Kapag nagkasakit ako, siya na lang ang managot. Alam mo naman na gano'n na talaga ang ugali ni Jan, di ba ate? Kaya nga kahit na sila ng kuya, nagkakaroon ng pagtatalo eh. Siguro may mga sinabi siya na tama naman na dapat makita mo rin sa sarili mo. Katulad na lang ng panay kautos. Siguro naging agresibo lang talaga siyang magsalita. Kaya may mga masasakit na salita siyang nasabi. Kaya sorry na sa mga yon ate. Ang pangit lang kasi doon na hindi ko matanggap. Para kasing pinaparamdam niya sa akin na hindi ako tanggap sa pamilya na to. Na parang unang kilala niya pa lang sa akin ang sama na ng loob niya. Nakikisama naman ako sa kanya ng maayos, di ba? Kapag naman may inuutos ako sa'yo, nakikisuyo naman ako. Oh, ano? Kapag nagpapaabot ako sa'yo ng gamit, sinisigawan ba kita? Hindi naman, di ba? Mahinahon lang ako nagsasabi. Iba yata ang problema sa akin ni Jan eh. Hindi ko rin naman niloloko ang kuya niya. Tayo ang palaging magkasama sa bahay. Ano, nakikita mo ba na may iba akong lalaki? Saan ko ba ginagastos ang pera na padala ng kuya niya? Sa bahay naman na pinapatayo namin, di ba?
Tapos ang nakikita niya sa akin kapag nag-uutos ako? Ang babaw naman nun. Kapag naman kinakausap ko siya, palagi na lang siyang pagalit kaya hindi niya maintindihan kung ano bang gusto kong sabihin. Sana naman yun nasabihin mo sa asawa mo. Hindi yung ako lang ang makikisama sa kanya. Asawa ako ng kapatid niya. Sana alam niya rin kung paano ako pakikisamahan, di ba? Mali ba itong mga sinasabi ko? Iba din naman yung asawa ko, ate. Kasi hindi ka naman nun pinagbintangan kahit na kailan na may lalaki ka o kung saan mo lang ginagastos ang pera ng asawa mo. Ang sinasabi lang kasi sa'yo ni John, yung palagi mong pag-uutos sa akin o kaya minsan kay mama, matagal ko na yung napapansin. Kaso hindi ko lang masabi sa'yo dahil baka magalit ka o magtampo ka. Malamang. Bakit ko pa nga ba sinasabi sa'yo? Asawa mo yun, kaya yun ang tama sa paningin mo. Hindi mo naman ako pwedeng kampihan, di ba? Sino ba naman ako sa buhay nyo? Ano ba ako bukod sa asawa ako ng kuya niya? Sige, okay lang naman ako kung ganyan lang talaga ang tingin nyo sa akin eh. Wala naman ako magagawa. Sige lang, kayo na lang ang magkampihan. Hindi na lang ako aapila hanggang sa makauwi ang asawa ko. Magtatago na lang ako sa kwarto ko para hindi nyo na ako makita. Kasi baka magalit na naman ang asawa mo. Nakikitira nga pala ako sa bahay nyo. Pasensya na ha. Ito na nga ang inaasahan ni Rita. Ang mga salita ni Erlinda na halata namang kinokonsensya lang siya. Hindi nga madalas na lumalabas si Erlinda at hindi siya nakikisabay sa kanila. Bumibili siya ng sarili niyang pagkain at sa loob lang siya ng kwarto. Minsan pa ay tinatawag siya ng kanyang biyenan pero ayaw niyang lumabas. Palagi niyang sinasabi na baka magalit lang si John. Hindi naman kumikibo si John dahil hindi siya nakokonsensya sa ginawa niya. Tanging si Rita lang talaga ang may malambot na puso, kaya ang akala niya siya ang isa sa dahilan kaya nagkakaroon ng pag-aaway sa loob ng bahay. Ilang beses din namang sinasabi sa kanya ni John na hindi siya ang dahilan kundi si Erlinda at ang kakaiba nitong pag-uugali. Isang araw, walang trabaho si John kaya nasa loob lang sila ng bahay ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, lumabas si Erlinda para bumili ng pagkain. Kita mo na? Kaya naman pala niya kumilos kapag gusto niya eh. Talagang inaasa niya lang sa inyo. Kayo naman kasi sunod lang ng sunod sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na hayaan niyo siya, di ba? Naaawa nga ako sa kanya. Naaawa ka na kumikilos siya sa pansarili niya? Han, mas maawa ka naman sa sarili mo. Kumikilos ka rito sa bahay, tapos dagdag pa siya sa pagod mo. Kapag naisipan niyang kumain, ikaw ang pabibili niya? O kaya ikaw pa magluluto sa kanya? Oo, sige, naiintindihan ko na sa bahay nila na uutusan niya ang mga kapatid niya. Yun na nga, kapatid niya. Hindi ka naman niya kapatid ah. Saka matanda na siya. Hindi rin naman siya baldado. Hayaan mo lang siya. Para naman alam niya sa sarili niyang mali ang ginagawa niya. Kung sakaling mag-isa lang din naman siya sa bahay, malamang siya rin naman ang kikilos. Para matuto siya. May asawa na siya tapos ang iniisip niya pa rin yung mga pagsunod sa kanya ng mga kapatid niya. Mag-anak na lang siya para kapag lumaki, gawin niyang utusan. Ilang linggo pa ang nakalipas hanggang sa hindi na natiis ni Erlinda na palagi na lang nasa loob ng kwarto. Lumalabas na siya at nakikipag-usap na ulit kay Rita, pero hindi kay John. Kapag nasa bahay na si John, doon lang ulit papasok sa kwarto si Erlinda. Hinihintay niya kasi na si John ang hihingi ng tawad sa kanya, pero wala siyang ibang naririnig. Kahit na magkwento siya sa asawa niya, ang sagot lang sa kanya ay kahit naman nung mga bata pa sila ay gano'n na ang ugali ni John. Minsan pa ay bigla na lamang silang nagbabati kahit na hindi sila humihingi ng tawad sa isa't isa. Basta raw kausapin lang ay maayos na. Pero para kay Erlinda, gusto niyang si John mismo ang humingi ng tawad sa kanya at unang kumausap. Dahil kung hindi yun gagawin ni John, hindi niya rin ito kikibuin. Isang hapon, habang nasa loob ng bahay si Rita at nagwawalis, makulimlim ang langit. Masama ang panahon at mukhang malapit ng umulan. Ilang sandali pa, doon na naramdaman ang patak ng ulan sa bubong. Kaya nataranta si Erlinda.
Hala, be, pakuha naman ako ng mga sinampay ko sa labas. Sige na, hindi kasi ako pwedeng maulanan dahil sakitin ako. Sige na ayan na, lumalakas na ang ulan. Napatakbo naman si Rita at kinuha niya ang mga sinampay sa labas. Lumakas pa ang ulan at nabasa siya. Pawis na pawis pa naman siya. Nang kinagabihan, bigla na lamang siyang nilagnat. Malakas pa rin ang ulan na may kasamang pagkulog. Uminom ka na muna ng gamot. Antabayan na natin yung kalagayan mo. Kapag hindi pa rin bumaba yung lagnat mo hanggang mamaya, dadali na kita sa ospital, ha? Ano ba naman kasing ginawa mo kaya bigla ka na lang nilagnat? Hindi ko rin alam. Basta kanina, naglilinis kasi ako ng bahay. Tapos, pinapawisan ako. Napasugod ako sa ulanan dahil nga kinuha ko yung mga sinampay ni ate. Baka napasma ata ako, Damit ni Ate Erlinda? Inuutusan ka na naman ba niya? Hindi ba niya nakita na may ginagawa ka? Talagang ikaw pang inutusan niyang kumuha ng mga damit niya? Ang tigas din naman kasi ng ulo mo eh. Alam mo na nga na pinapawisan ka, nagpakabasa ka pa. Baka raw kasi magkasakit siya kapag kinuha niya yung mga sinampay. O tapos ngayon, ikaw may sakit. Ay, naku naman. Sige, sandali lang. Magsoob ka na lang ha. Papaturo ako kay mama kung paano yon. Hindi pwede yung ganyan, baka magkasakit ka pa sa baga. Sandali lang. Sanay na ako sa labas. Doon na lang ako muna sa sala ha. Nakakaramdam ng pagkahilo si Rita pero ayaw naman muna niyang maiwan sa kwarto. Ilang sandali pa, habang nasa sala si Rita at nasa kusina naman ang kanyang asawa, lumabas ng kwarto si Erlinda at tumabi sa kanyang bilas. Masama pa rin pakiramdam mo? Inuman mo lang yan ng maraming tubig. Bukas niyan okay ka na. Nahihilo lang ako. Magsusuob daw ako eh. Teka nga, iihi muna ako ha. Ay be, punta ka nga muna sa kwarto ko tapos kunin mo yung kumot ko at unan. Ang lamig kasi. Dito muna ako tatambay, manunood ako. Bagal lang net kapag nasa kwarto. Salamat be ha, bilisan mo lang sana. Sumunod naman si Rita at sa paglabas niya, halatang nahihirapan siya sa bitbit niya. Nakita naman siya ni Jan, kaya mas lalo itong nagalit. Bitawan mo nga yan! May sakit ka na nga, sumusunod ka pa sa utos sa'yo? Baldado ba yan? Hindi niya kayang kunin yan sa sarili niyang kwarto? Nakikisuyo lang ako, di ba? Ayang ka na naman eh. Sinisimulan mo na naman ang away. Para namang ayaw mong matahimik tong bahay. Hindi talaga matatahimik tong bahay hanggat nandito ka. Hindi mo ba nakikita na kaya nagkakaganito ang asawa ko dahil dyan sa panay utos mo, ha? Ang kapal na mukha mo eh. May sakit na nga yung tao, uutusan mo pa. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko, ha? Nakikisuyo nga lang kako ako. Hindi mo rin ba naiintindihan na sinasabi ko, ha? Na ang kapal na mukha mo mag-utos. Puro ka nakikisuyo. Kaya mo naman sana eh. Buti sana kung baldado ka na hindi makalakad o hindi na makatayo. Mas mabuti pa yung ganon, maiintindihan ko na nakikisuyo ka. Sana maging baldado ka na lang. Pagkasabi ni Jan ng mga salita na yon ay kumulog ng sobrang lakas. Hindi na lamang umapila si Erlinda. Sa halip ay bumalik siya sa loob ng kwarto. Ilang araw pa ang lumipas. May lagnat pa rin si Rita, pero kahit na paano naman ay nagiging maayos na siya. Nahihilo ka pa? Medyo na lang. Sige na, tulog ka na muna. Magluluto lang ako. Humalik lang si Jan sa kanyang asawa bago siya lumabas. Naabutan naman ni Jan ang ina sa kusina na naghihiwa ng karne. Ako na dyan, ma. Magpahinga ka na lang din muna. Baka sumakit na naman yung mga daliri mo eh. Wala naman akong pasok kaya ako na lang dito sa kusina. Total, hindi naman makakatulong ang Disney princess eh. Baka mamaya kapag pinuna lang din ang ugali niya, magalit na naman sa akin. Sasabihin na naman na masama ang ugali ko. Totoo naman yun. Masama ang ugali ko. Alam ko yun sa sarili ko. Siya, dapat tanggapin niya na rin na hindi siya sobrang espesyal sa bahay natin. Kaya huwag siyang palautos. Ikaw rin naman, ma. Pareho lang kayo ni Rita eh. Hindi niyo ba kayang tumanggi man lang? Kami nga ni Kuya hindi ka inuutusan tapos papayag ka maging utusan lang ng manugang mo? Alam mo ma, okay lang sa akin na maging masama kang biyanan dyan sa asawa ni Kuya. Kung yun ang magiging tingin niya sa'yo. Para naman malaman niyang di lang akong kontrabida sa buhay niya. Magkaugali lang si Rita at ang ina ni Jan.
Kapag may isang tao na nalulungkot dahil napagsabihan sila ng totoo, sila pa ang nakokonsensya. At kapag may hindi sila napagbigyan na hiling ng isang tao, sila pa ang hindi makalimot. Kaya yun din ang naging dahilan kung bakit sinamantala sila ni Erlinda. Dahil alam nito na kaunting paawa niya lang o kaya ay iiyakan niya lang ang dalawa, sila na ang makokonsensya. Tanging si John lang ang hindi niya madaan sa kanyang pag-iyak. Habang nag-uusap ang mag-ina, bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na kalabog. Kasunod ay ang pagtawag ni Erlinda ng tulong. Napatakbo rin si John papunta sa kwarto ng hipag. Oh, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko maiapak ang paa ko eh. Basta ano lang siya. Nagagalaw ko naman kaso lang parang kapag inaapa ko na, wala naman akong maramdaman. Natumba pa ako. Ang sakit tuloy ng balakang ko. Weh, baka naman pati pagtayo mo kinatatamara mo pa. Baka naman ipapakisuyo mo pa sa ibang pagtayo at paglalakad mo. Tulungan mo na lang kaya ako, di ba? Hindi yung ganyan ka pa. Tumayo ka mag-isa mo ha. Sarili mo na nga lang, hindi mo pa rin maasikaso. Huwag ganyan. Parang naging sobra ka naman na sa pagiging palautos mo. Hindi nga ako nagbibiro. Noong una, wala sanang balak si John na tulungan ang asawa ng kapatid. Pero sinubukan niya kung nagsasabi ito ng totoo. Hanggang sa maitayo niya si Erlinda, pero nang bitawan niya ito, bumagsak ulit ito sa sahig. Dahil sa nangyayari, dinala siya sa ospital. Kahit na malakas ang ulan, sinamahan pa rin ni John ang hipag. Pero pagdating nila sa ospital, wala rin namang ginawa sa kanya. Naigagalaw naman niya ang kanyang paa. Wala ring masakit. Walang kakaiba maliban na lang sa wala siyang lakas kapag tatayo. Umuwi silang walang napala. Pagkarating sa bahay, inalalayan na lang ni John si Erlinda. Naabutan din naman nila sa sala ang dalawa pa nilang kasama. Ano na nangyari kay ate? Okay na raw ba? Nagbigay ba ng gamot o ano? Wala naman daw kakaiba. Hindi naman daw malambot yung buto niya. Tapos wala namang masakit sa kanya. Hindi rin naman namamanhid. Normal. Tignan mo, nagagalaw naman niya. Hindi lang normal na wala siyang lakas. Pero kanina nakasipa naman siya. Ewan ko sa kanya. Baka sa sobrang tamad niyang magkikilos, sumuko na lang ang paa niyang tumayo kasama siya. Alam mo na nga ang nangyayari sa akin. Parang pinagtatawanan mo pa ako. Han, wag naman ganun. Baka mamaya may ibang sakit si ate, di ba? Dinala mo na lang sana siya sa ibang ospital. Paano niya ako dadalhin sa ibang ospital nagagalit nga siya sa akin. Habang nasa biyahe kami kanina kung ano-anong pinagsasasabi niya sa akin. Uy, ano na naman yung paawa mo dyan? Baka mamaya isipin nilang kung ano-ano nga talagang pinagsasabi ko sa'yo ha. Umayos ka dyan. Ang sinabi ko lang sa'yo kanina kung sana naglalakad-lakad ka rin at hindi pa naiutos, baka nakapag-exercise yung paa mo. Kung makaya ka naman dyan, akala mo inapi talaga kita. Yun lang naman ang sinabi ko. Hindi kita madala sa ibang ospital. Siguro naman nakita mo na baha at sobrang traffic, di ba? Baka mas stranded pa tayo kung ipipilit natin. Hindi naman masakit ka mo. Wala ka naman ibang nararamdaman. Hintayin mo na lang bukas. Baka pwede ka na ulit makapaglakad. Ayan, may 1-day free trial ka para pwede mong utusan ng lahat ng tao dito sa bahay. Dahil talagang hindi ka na makapaglakad, di ba? Wala nang ibang nagawa pa si Erlinda kundi ang umiyak. Naiinis na rin siya sa panunukso sa kanya ni John. Pero makalipas pa ang ilan pang mga araw, wala pa ring nagbabago sa kanyang karamdaman. Galing na sila sa ibang ospital pero wala pa ring makitang sakit. Iisa lang din ang sinabi sa kanya katulad lang sa unang ospital na napuntahan nila. Ilang linggo pa ang nakalipas, lagi na lang nakaupo si Erlinda. Kailangan pang may tutulong sa kanya para makapunta sa kung saan, kahit na sa banyo. Kaya madalas, kapag may ginagawa si Rita o ang biyenan, pigil na pigil siya sa kanyang ihi. Doon niya lang din naramdaman na parang wala na siyang silbi. Isang hapon, kailangan niyang magpunta sa banyo pero wala ang biyenan niya. Lumabas ito. Habang si Rita naman ay naglilikom ng damit sa labas.
Para makapunta ng banyo, pinilit ni Erlinda na tumayo pero bumagsak lang din siya. Ang ginawa niya ay gumapang na lang siya palabas. Naaawa na rin siya maging sa kanyang sarili. Paanong kahit ang pagpunta lang dapat sa banyo ay hindi niya magawa? May saklay naman siya kung tutuusin pero hindi niya ito ginagamit. Nahihirapan siya. Habang gumagapang siya papunta sa banyo, hindi na niya napigilan ang sarili. Nakadumi na siya at kumalat na ito sa sahig kung saan siya gumagapang. Ilang sandali pa, pumasok sa loob si Rita at naabutan siyang ganon. Kahiya-hiya. Ate, sana tinawag mo na lang ako. Kanina ka pa ba dyan? Halika, tulungan na kita. Maligo ka na lang siguro. May saklay ka naman ate. Andoon lang yun sa tabi ng higaan mo. Bakit? Hirap ka pa rin bang gamitin? Hindi na nakapagsalita pa si Erlinda. Hindi siya makakibo dahil unang beses sa buhay niyang mapahiya siya ng ganon kalala. Habang inaasikaso siya ni Rita, pansin niya na hindi ito nandidiri sa kanya. Kahit na hindi siya magsalita at mag-utos, kusang gumagalaw at tumutulong sa kanya ang bilas. Nang tapos na siyang makaligo, saka naman naglinis ng sahig si Rita. Nagpabango rin siya sa bahay para mawala ang mabahong amoy. Diyan ka na lang muna umupo ate. Wait mo lang ako ha, magluluto muna ako. Pero kapag naiihi ka o anuman, tawagin mo ako ha. Huwag kang gumapang sa sahig. Baka mamaya mapano ka lang din eh. Hindi pa rin kumikibo si Erlinda. Pinagmasdan niya lang si Rita kung paano ito maging maasikaso sa kanya. Pagdating din ng kanyang biyenan, tinulungan din siya nito. Doon niya lang unti-unting napagtanto na swerte siya sa pamilya niyang ito. Dahil kahit na paano ay hindi siya tinakwil kahit na wala naman siyang pakinabang. Doon niya naramdaman na tama nga ang mga sinabi sa kanya ni Jan, na hindi naman talaga siya kailangan sa bahay na yon dahil lahat ng nakatira na kasama niya ay kayang kumilos para sa sarili nila. Ngayon na siya nakaramdam ng hiya na mag-utos kung kailan hindi na talaga niya kayang gumalaw. Ilang araw pa ang nakalipas, palagi lang tahimik si Erlinda. Kapag tinatanong siya kung may iuutos ba siya o may kailangan, wala siyang sinasabi. Isang hapon, dumating si Jan at pumasok sa kwarto niya para alalayan siyang gumamit ng saklay para makalakad siya papunta sa kusina. Ano nate? Para makaya mo naman ang sarili mo. Kasi paano kung wala sila? Ano na mangyayari sa'yo? Hindi naman pwede na palagi ka na lang aasa sa mga kasama mo dito sa bahay, di ba? Oo na, alam ko naman ang ibig mong sabihin. Pinag-aaralan ko naman yan kapag wala ka. Kaya mo ba gamitin ngayon papunta sa kusina? O gusto mong alalayan na lang kita? Kakain na kasi mamaya eh. Ako nang bahala sa sarili ko. Sisikapin kong kumilos para sa sarili ko. Sorry na. Ha? May sinabi ka? Sorry na nga, di ba? Hindi mo pa narinig. Sorry? Wow, nice one! May pasuri na siya! Baliw ka. Basta sorry na sa mga mali ko rito sa bahay. Kasi masyado nga akong palautos kahit na hindi naman ako baldado. Tapos ngayon pa ako nahiya kung kailan baldado na talaga ako. Sorry ha. Bati na tayo. Nice! Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Akala ko pa naman masaya ka na kasi pwede ka na talaga mag-utos at may dahilan ka na. Okay lang yan, te. Hindi ba nakwento sa'yo ni Kuya na dati kapag tapos namin mag-away, kinabukasan lang bati na kami? Nasabi na niya sa akin yun. Kapag nagalit ka raw ngayon, bukas okay ka na. Pero sa atin kasi, ang dami na nating pagtatalo. Kaya nagsorry na ako. Bati na tayo ha. Sorry na rin kay Rita dahil palagi ko siyang inuutusan. Kasi naman, totoo naman na sa bahay namin may maliit akong kapatid na utusan ko. Kapag gusto ko ng pagkain, papabilin ko sila sa labas. Sila rin yung nag-aabot sa akin ng gamit kahit na malapit lang naman. Tapos ayun, nasanay na ako kasi ako rin yung matanda dito sa bahay, bukod kay mama. Sorry na, bunso. Okay lang yun, te. Basta wag mo na lang talagang ugaliin na umasa sa ibang tao. Dahil ngayon, kita mo naman kung gaano kahirap umasa sa iba, di ba?
Hindi lahat ng tao kaya kang harapin at bigyan ng oras, lalo na kapag abalaan lahat. Okay na yan, bati-bati na tayo rito. Tara na, turuan na kita magsaklay para magamit mo to habang hindi pa umaayos yung paa mo. Nang araw na yon, humingi rin ng tawad si Erlinda sa kanyang bilas na palagi niyang inuutusan. At sabyanan niyang minsan din ay inuutusan niya. Naging maayos ang lahat sa kanila. Palagi ring nag-aaral si Erlinda kung paano niya makakayang gamitin ang saklay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti na ring nagkakaroon ng pagbabago kay Erlinda. Hindi nila alam kung ano ang dahilan, pero marahil dahil ito sa panalangin. Palagi kasi silang nagdarasal at madalas na kapag gabi bago matulog ay hinihilot ni Rita ang kanyang mga paa. Hindi niya yon inutos pero pagkukusa na ginawa ng kanyang bilas. Doon nakita ni Erlinda na ang pagkilos pala talaga ay hindi palaging nasa kung paano ito inuutos. Dahil minsan, mas maganda ang pagkukusa. Yon ang wala sa kanya noon, na nais niyang gawin sa oras na gumaling na siya. Halos mag-iisang taon ang itinagal bago tuluyang gumaling si Erlinda. Tinupad niya ang pangako na magkukusa siyang tutulong sa bahay kahit na hindi siya utusan. At hindi na rin niya uugaliin na mag-utos sa iba, lalo na kung kaya naman niya itong gawin mag-isa. Naging maayos silang lahat. Hindi na rin sila nagtatalo ni Jan kahit na mainitin ang ulo nito dahil kilala na niya ang ugali ng bayaw. Isang araw, habang naghahanda ng iluluto si Erlinda, pumasok sa kwarto si Rita. Ate, pwede ba kitang utusan? Ano ba naman yung sinabi mo? Natawa naman ako sa'yo. Ano bang iuutos mo? Ako na dyan. Yung mga sinampay kasi sa labas kung okay lang na palagyan ng sipit, baka kasi tangayin ng hangin eh. Ngayon na ba? Oo, sana ate. Kung okay lang naman sa'yo. Pasuyo na lang. Salamat. Ginagamit mo na ang mga linya ko ah. O sige, wait lang. Ikaw na to ha. Sa katunayan, hindi naman talaga basta utos ang ginawa ni Rita dahil may parating na sorpresa para kay Erlinda. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang asawa na umuwi na. Sobrang saya ni Erlinda dahil ang akala niya ay sa susunod na taon pa ulit sila magkikita ng kanyang asawa. Doon, nagkaroon na ulit ng panibagong kulay ang kanilang bahay. Sa pagsasama ulit ng magkakapatid, naging mas masaya na dahil wala na ang lihim nilang galit at inis sa isa't isa. Minsan talaga, may mga tao na palautos. Tipong kahit kaunting unat na lamang ng mga braso at maaabot na nila, pero mas pinipili pa rin nilang iutos ito sa iba. Para bang natural na sa kanila ang mag-utos kahit sa mga bagay na kaya naman nilang gawin ng mag-isa. Ang masaklap pa, hindi nila namamalayan na unti-unti silang nagiging pabigat sa paligid nila, sa mga taong araw-araw nilang inuutusan, sa mga taong tahimik lang pero labis nang napapagod sa kanilang ugali. Ang mga taong palautos din ay hindi nakakakita ng pagod ng iba dahil iniisip nilang madali lang naman ang pinapagawa nila. Pero hindi naman nila naiintindihan na hindi lahat ng tao ay may oras o lakas para sa inuutos nila. Minsan, ito ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Simpleng pakiusap lang daw pero nagiging araw-araw na gawain. Mula sa pakisuyo na nauuwi sa obligasyon. Kung tutuusin, walang masamang humingi ng tulong paminsan-minsan, lalo na kung talagang kailangan. Pero iba ang paghingi ng tulong sa pag-uutos dahil sanay ka ng inuuna ka lagi. Kapag nasobrahan sa ganitong ugali, nawawala ang respeto at napapalitan ng inis. Hindi mo naman kailangang iparamdam sa iba na ikaw lang ang mahalaga o na dapat laging ikaw ang sinusunod. Mas mainam pa ring matutong kumilos sa sarili mong paraan. Lagi mong tatandaan na bago mo iutos sa iba, tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo ba itong gawin at kung kaya mo nga, ibig sabihin lang ay ikaw na lang ang gumawa.
Lalo na kung malaking abala rin naman sa ibang tao ang pakisuyo mo. Minsan, nagsisimula ang mga palautos na ugali sa mga bahay na mas hinahayaan na maging mataas ang mas nakatatanda na kung tutuusin ay dapat balanse lang. Kung kaya mong utusan ng iba, dapat ay kaya mo ring tumanggap ng utos mula sa kanila. Huwag sasama ang loob kapag napagsabihan sa ugaling hindi maganda. Dahil ikaw lang din naman ang maaaring magdusa sa huli kapag ipinagpilitan mo ang maling paniniwala at gawain. Huwag mo nang hintayin na dumating pa ang isang araw na kung kailan mo kailangan ng tulong ng iba, wala nang susunod sa iyong utos. Paalala lamang na subukang gawin ang mga bagay nang hindi umaasa palagi sa iba. Kahit maliit lang, gaya ng pagtayo para kumuha ng tubig, pag-ayos ng sarili mong gamit, o pagtulong sa gawaing bahay. Ang simpleng pagkilos mo ay hindi lang kabawasan sa trabaho ng iba, kundi dagdag respeto para sa sarili mo. At kung sakaling kailangan mo talagang humingi ng tulong, gawin ito ng may kababaang loob at pasasalamat. Lagi lamang tatandaan na hindi mo naman kailangang umasa sa iba kung kaya mo naman itong gawin mag-isa. Alam naman natin minsan mga apo na kahit tayo ay naguutos talaga sa iba. Pero sana naman ay kaya rin natin silang balikan ng pabor at huwag ugaliin na para bang lahat na lang ay iaasa sa kanila. Kayo ba mga apo? Madalas din ba kayong palautos o kayo ang madalas na utusan? Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon at katulad na karanasan sa ating bagong kwento ngayong araw. Naway may napulot kayong magandang aral. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Lucille de Lima, Josefina Contreras, Gay Ukol, Nathan Vlog, Janine Mamon, Bing Abawag, Alan James Buwan, Ito Emmy, Jack Chan, Conchita Salazar, Rose Dioso, Violeta Buhay, Catherine Sumagaysay, Yolanda Auza, Donna Riparip. Shout out din sa inyo, Joseph Apego, Elezel, Erlinda Manalo, Elizabeth Pamintuan, Remy Hervasio, Maria Evelyn Santos, Dulce Imay, Jen 1219, Glory Lee Olivo, Gray 0728, Pamela Allen, Chris Jel Mamado, Richelle Adapon, Jocelyn Kai, Liza Rosario. Salamat sa palagi ninyong pag-aabang at pagsubaybay. Jen Alikaykay, Evelyn Abong Carbakil, Chillax Chubbs. Shout out din sa party host Qatar Shop Team na sina Noyla, Chill, Bell, Ronnie, Anthony, Kuya Albert, J. Mark, Sienna at Madam Alisa. Abu Aba, Abigail Daphne, Chantal Panlilio. Shout out din kina Vanch Di Marukot, Paul Pamintuan at Precious Thadi ng Angeles City. Ma'am Shijam JB, Ami Pakana, Maria Victoria Matalote, Lynn Caones, May Antut 13, Christopher Mirador, Joy ng Bahrain, Hana Maylin Sesgundo, Maria Tess Nape. Shout out sa mga apo ko na sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Ranyada, Mike James Tapak,
Wilma Leses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasigawa, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Milrose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Neil Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo.